Alam nyo, ano lang talagang sabi ko nga ay nako, we have to do something about this kasi this is nature. Alam mo yun, this is nature getting mad. Bakit to? Dahil talagang inabuso natin. Kaya putik-putik yan, dahil lupa yan. Talagang wala na ho silang kinakapitan dahil yung mga puno. Ito, papanoorin ho na ito. Ang ganda ho nitong report na ito. Gusto ko tong report na ito. Kudos sa sa GMA dahil dito sa report na to. Panoorin nyo po, ang ganda po nito. Believe it or not, panahon pa ng Kastila, binabaha na ang Maynila. Pero sa paglipas ng taon, palala ang baha sa Metro Manila. Naging parte ng araw ito ng buhay ng marami tuwing uulan. May mga lugar na lampas tuhod, hanggang baywang, at may lampas tao. Ilang ari-arian at buhay na rin ang nawala dahil sa labis na pagbaha. Ano ang dahilan ng patuloy na paglubog sa baha ng Metro Manila? At ano ang pwedeng gawin bago pa tayo tuluyang maging isang water world? Dahil likas na mababa, ang Metro Manila ang nagiging catch basin ng tubig ulan galing sa mga bundok tulad ng Sierra Madre. Noong marami pang puno sa Sierra Madre, nasisipsip pa ng gubat ang tubig ulan. Pero dahil sa unti-unting pagkakalbo ng kabundukan, katunayan ayon sa DNR, 1,400 hectares ng forest cover ng Sierra Madre ang nawawala kada taon. Naging natural catch basin tuloy ang Kamaynilaan. Actually, noong 1976, isang flood control plan ang ginawa ng Nooy Metro Manila Authority. Ang plano, magtayo ng floodway sa Manggahan Pasig at spillway sa Parañaque para ang tubig mula sa Sierra Madre hindi maiipon at didiretso sa lungsod. Dadaloy ito patungong Manggahan Floodway at didiretso sa Laguna de Bay o Laguna Lake na magsisilbing detention basin o pansamantalang catch basin ng tubig. Pagkatapos, padadaloy ng tubig sa Parañaque Spillway palabas ng Manila Bay. Nagawa ang Manggahan Floodway pero hindi ang Parañaque Spillway. Kaya ang tubig na naiipon sa Laguna Lake walang malabasan. Heavily silted na rin ang lawa. Laguna Lake is not a toilet without a flush, and like a big bathtub with 20 faucets without a drain, because 22 rivers and the Manggahan Floodway flows into Laguna Lake. More, if I remember right, 4,600 cubic meters of floodwaters from the denuded mountains flows down to Metro Manila. Most of them go to Laguna Lake. Nagre-resulta ito sa pag-apaw ng mga waterway gaya ng ilog, estero at drainage system sa Metro Manila. Naramdaman yan ng manalasa ang bagyong Ondoy noong 2009 kung saan halos buong Kamaynilaan nalubog sa tubig baha. Ang isa pang problema, ang ibang waterways at drainage system sa Metro Manila outdated na. Katunayan, panahon pa ng Kastila nang itayo ang ilang waterways sa NCR. Obsolete na nga ang design. Ang ibang waterways hindi na makita at tinayuan na ng kalsada, bahay at gusali. Pinalala pa ang problema ng mga clogged o baradong waterways. Sa mga lumang larawang ito, buhay na buhay pa ang mga ilog at estero. Isang means din ito ng transportation noon. Pero sa paglipas ng mga taon, ganito na ang itsura ng ilang estero sa Metro Manila. Tambak ang halo-halong basura. Heavily silted na rin ang mga ito. Mahihirapan talagang makadaan ng tubig. Para matulungan dumaloy ang tubig baha, may 62 pumping station sa Metro Manila. Crucial ang role ng mga ito para sa flood control. Pero may mga pagkakataong sa halip na tubig, basura na ang napupunta sa pumping station. Bukod sa walang habas sa pagtatapon ng basura sa mga daluyan ng tubig, nakadagdag rin daw sa pagbabara ng waterways ang mga nakatirang informal settlers sa gilid nito. Ayon sa batas, dapat ay walang nakatayong anumang infrastruktura o kabahayan sa anumang daanan ng tubig sa loob ng 15 to 20 meters. Pero malinaw na sa ibang lugar sa Metro Manila, hindi ito nasusunod. Dapat ay ma-relocate ang mga residenteng nakatira rito. Bukod sa mga problemang kinakaharap ng mga waterways at flood control project sa Metro Manila, isa pa sa itinuturong dahilan ng pagbaha ni Architect Palafox ang hindi maayos na urban planning. Kung titingnan ng mga larawang ito noon, malawak pa ang tinatawag na lungs of the city o open spaces sa Metro Manila.
Pero sa pagdaan ng panahon, Ay, namatay. dumami ang mga gusali at sinimento ang mga open space. Resulta, nahihirapang makababa sa lupa ang rainwater. Instead of increasing the lungs of the city, we reduce the open spaces. And open spaces also reduce potential for flooding because the rainwater and the floods percolate to the ground. More new buildings, there are more runoff water now coming from the pavement of the roads, the street, the rooftops, and so on. And our drainage system criteria is obsolete. Dagdag pa sa dahilan ng flooding ang tinatawag na land subsidence, isang natural na phenomenon kung saan unti-unting bumababa ang lupa. Sa ibang lugar, nasa millimeter lang ang land subsidence kada taon. Pero sa Mark Metro Manila, Nathaniel, okay lang po. umaabot ito ng 2 to 4 cm kada taon. Isa sa mga itinuturong dahilan nito, ang labis na groundwater extraction. Remember Artex compound na tuluyan ng lumubog sa tubig? Resulta raw yan ng land subsidence. Sinabayan pa ito ng rising sea level dahil na rin sa climate change. It used to be the pearl of the Orient Seas, Manila. Now it's one of the worst cities in the world. Scholars, students, even faculty members, they come to my office to unlearn the mistakes of Metro Manila. Ang kalapit bansa nating Malaysia, nakapagtayo ng mega-structure flood control project na tinatawag na Stormwater Akiko, salamat Management and po. Road Tunnel o SMART Tunnel. Ito ang longest stormwater drainage tunnel sa Southeast Asia na may habang 9.7 km. Ang first level nito nagsisilbing bypass tunnel ng floodwater kapag may ulan, habang ang second level, daanan ng motorista. Sa Japan, isang mega flood control project din ang itinayo. Nagsisilbing detention tank o pansamantalang imbakan nito ng rainwater ng Tokyo. Kaya tuwing uulan, didiretso muna dito ang tubig para hindi magbaha sa itaas, bago tuluyang pakawalan sa dagat. Sa Netherlands, kung saan 2/3 ng buong land area ang below sea level, nakagawa sila ng paraan para hindi lumubog sa baha. Itinayo nila ang isang storm surge wall na nagsisilbing harang ng tubig papasok sa towns and cities. Nagamit din nila ang mga kanal para magsilbing daluyan ng tubig Name ulan. box, salamat po. Sa Pilipinas, sa nakalipas na 30 years, umabot na sa 360 disasters ang nanalasa sa bansa, kabilang na ang mga bagyo. 33,000 na tao ang namatay at 120 milyon tao ang naapektuhan. Bilyong pisong ari-arian din ang nasira. Para mabawasan ang epekto ng pagbaha sa lungsod, sinisimulan na ng gobyerno ang Metro Manila Flood Control Management Project. Uutang ang gobyerno sa World Bank at Asian Infrastructure Investment Bank ng $500 million para sa pagsasagawa ng iba't ibang proyekto gaya ng pagtatayo ng mga dam, improvement of urban drainage, modernization of Metro Manila pumping stations, at Name improvement box, of flood salamat po, name box. forecasting. Good news, there's already a master plan for flood control and drainage in Metro Manila. Bad news, it will be completed, I heard, in 2035. In the meantime, what do? So we have to do adaptive architecture and adaptive engineering. If our building code requires that the rooftop of buildings must have green gardens, open spaces, and rainwater harvesting, as it goes down, you harvest the water and release it only after the floods. We put a series of smaller dams on the rivers coming down to Metro Manila, Pampanga, Bulacan, Calabarzon. You collect, harvest this water and use them for irrigation, fire protection, and release those excess water during dry season. With the do nothing scenario, we will have catastrophic traffic, flooding, lack of decent housing, problem with sewerage, drainage, not prepared for disasters, lack of decent housing. So the catastrophe is happening now because of do nothing or do minimum scenario. Sanga-sanga ang mga rason ng pagbaha sa Metro Manila. Kailan ba mawawala ang problema sa baha sa Manila? Kapag may isang flood control master plan na susundin ng lahat ng lokal na pamahalaan. Ako si Ian Sembulan para sa GMA News. Alam nyo ito, gusto ko lang i-ano sa inyo to, ikwento lang sa inyo na grabe nung pinanunod ko nga ito, sabi ko,
resulta ito ng mga politiko natin na walang inisip kung hindi ang maiboto lang sila uli. Resulta ito ng politiko natin na hindi nila iniisip kung anong mangyayari sa bayan after nilang manungkulan. Ang iniisip lang lagi nila, yung magiging popular lang ako habang ako'y nakaupo. Yung mga pakikinabangan ng ibang administrasyon, hindi ko na ipupush yan. Diba? Ganyan no ang klase ng politiko meron tayo, lalo na yung nahuli nating presidente, ito si Pinoy. 'Di ba si Pinoy ho ang talagang isa sa mga basta mga Aquino. Planado na ito noon eh. Ito isipin niyo to Yung Japan 1960s, 1950s mas malala pa sa Pilipinas. Sila maya't maya may baha. Tayo mas pa tayo mas may environment pa tayo, mas marami pa tayong halaman, mas marami pa tayong puno, mas marami pa tayong bundok. Sila konti lang. Ano ginawa nila? Nagkaroon sila ng flood project noon. To the point na lumulubog daw ang Tokyo noon. I-research nyo, nakita ko yan sa isang news, hindi ko lang mailabas dito kasi American news Lumulubog ang Tokyo noon, kaya ginawa nila, naggawa sila ng parang flood control sa ilalim ng lupa. So lahat ng tubig pasok sa ilalim ng lupa tapos dire-diretso yun sa river. Galong kagaling. Sabi ko nga, ginawa yan 1950, 1960s. Ganon ang thinking nung kanilang hapong prime minister. Alam mo yun? Lulubog ang Tokyo. Sagawa na tayo. So sino kayo na nakikinabang? Yung mga nakatira ngayon sa Tokyo. Hindi sila binabaha. 'Di ba? Isipin nyo ganun. Sa ating kasi, may gagawin si presidenteng ganito. Ay, hindi ako makikinabang dyan. Tsaka na uli yan, stop na muna yan. O kaya nakawin natin yung mga pera dyan para maboto tayo uli. Itigil natin yung... Kasi bakit? Eto. Halimbawa niyan hindi ko naman sinasabing nagnakaw to si Aquino. Walang ganun. Mayaman yan Kaya lang, bakit? Ito kasi yung kaugalian ni Pinoy. Okay, na lagi, ito hindi lang ako nagsabi nito, marami na nagsasabi nito. Ayan Itong sa Aquino Acts Key Flood Control Project. Halimbawa lang ito halimbawa lang ito. Ayan, pakita dali saan na to? A much deeper Laguna Bay would relieve residents of Metro Manila. Di ba yung in-explain nga kanina? So, flood papunta dun sa Laguna. Ang problema dun sa Laguna Bay, nai-stuck na doon. Dapat dire-diretso na ho yan nai-stuck na doon. Okay? So, anong nangyari? Why did Mr. Aquino, ito, basahin natin, cancel such a crucial project? Okay? Because of his irrational apoplectic bias that everything his predecessor did or planned was corrupt. Sino may ganyang ugali ngayon? Hindi, basta ginawa ni ganito, corrupt yan. Di ba? Ganyan na nangyayari ngayon sa SEA Games Hindi, kasi maganda yan Corrupt yan. Ganyan ang ginagawa nila. Paulit-ulit na yan. Basta magandang proyekto, sasabihan nila corrupt kasi kalaban na gumawa. So ganyan na nangyari, may plano nung kay Gloria. Tapos, sandali. Si Gloria ang makikredit dito pag tinuloy natin ito. So na inisip nila? Corrupt. Corrupt yan. May corruption dyan. So tigil na natin. Just a few months after he assumed office, Mr. Aquino claimed that the project was a midnight corrupt deal during Gloria. Sa akin ito Kung sa tingin mo corrupt, hindi sana inayos mo tapos tinuloy nyo. 'Di ba? Halimbawa, bibigyan ko kayo ng sample kay Pangulong Duterte. Ang daming proyekto na hindi natapos from the Aquino administration. Puro simula, puro ribbon cutting. Ano ginawa ng Pangulong Duterte? Sinabi niya ba, hindi, kay Aquino yan Huwag natin tuloy yan. Kay Aquino yan. Huwag natin tuloy. Hindi. Tinapos niya. To the point nga, 'di ba, tuwing natatapos niya yan, sinasabi? Hindi. Idea ni Aquino yan Kay Pinoy pa yan Walang pakialam ang gobyerno natin kung ito, idea ni Pinoy ba ito? Idea ba ng mga Aquino to? Ang point, tapusin natin niya kasi ikabubuti yan ng bayan. Ganon si Pangulong Duterte. Ang problema sa mga sumusunod na Pangulo, mula nun, sa totoo lang, ganyan naman talaga
Mga Pangulo, pag may ginawang project si ganito, hindi ko itutuloy. Bakit? Credit yung dating Pangulo. Oh, so ngayon, hindi ko itutuloy. Credit yung Pangulo. Lahat ng project natin, patigil lang, patigil lang, patigil. Walang nangyari, hindi umasenso. Imagine tayo nung panahon 1950, 1960, tayo ang nagre-rescue sa Korea. Itingnan nyo ano nyo yan, i-research nyo yan. Tayo ang nag-aangkat ng bigas sa kanila, tayo nagbibigay. Tayo, pati sa Japan, tumutulong tayo. Anong nangyari? Kasi nga, mga politiko natin, hindi ko ano yung pakinabang ko lang sa akin lang. Wag na yung susunod. Oh. Queenie B, hi Banat Bay, watching from Dublin Island. Sakit sa dibdib nangyari sa Pinas, konting tulong po. At salamat po, maraming salamat ha. Ganyan nung nangyayari sa atin. Paulit-ulit na lang. Kasi nga, we are choosing a wrong leader. So sa akin, 'di ba sabi nga ni may good news ginagawa na ngayon. Sinusolusyonan na. Actually, yung mga ibang video luma na eh. Okay? So nililinis na ngayon, sinusolusyonan na. Sabi nga ni Engineer Palafox, good news. May plano na ang gobyerno. Ang bad news, kailan pa matatapos 2035, 36 ba yung sinabi niya? So sino susunod na Pangulo? So pag nasusunod na Pangulo, mga liberal na naman, ititigil na naman lahat ng ginagawa. Halimbawa, itong subway. Planado na lahat, kasado na lahat. Di ba? Pustahan tayo, yung susunod na Pangulo, pag si Robredo yan, ano sasabihin yan? May korupsyon dito sa subway, wag na natin tuloy yan. Bakit? Itong hindi na kailangan tuloy yan kasi meron niya midnight deal. Di ba? Tapos, bakit? Ba't nila gagawin yon? Kasi, pag nagawa yan, sasabihin ng tao kay Pangulong Duterte yan na sinimulan yung subway, idea yan ni Pangulo. So yung credit kay Pangulong Duterte, isipin ng mga tao ngayon. Ayaw nila yan. Ganyan ang mga liberal Ayaw nila yan. Bakit? Kaya nga sabi ko sa inyo, sana parang awa naman, wag na kayo magpaupo ng dilawan ng mga liberal sa pagiging Pangulo. Dapat talaga yung susunod na Pangulo, mag-isip, visionary siya. Ano ibig sabihin ng isang leader na visionary? Yung kaya niyang i-visualize kung ano yung dapat in the future. Ano siya, pag nag-project siya ng mga proyekto, hindi pang para lang sa administrasyon ko, para sa bayan ko to in the future. Jobber the Good Book, salamat po. Kasalanan ng mga nagpagawa ng subdivision ng tabunan ng mga palayan at palaisdaan kaya lumala ang baha sa Manila at Bulacan. Isa pa yan. Di ba ho? Kaya sana yung susunod na Pangulong iluluklok natin, yung sigurado tayo. Kasi ang ganda na Ang ganda na nangyayari. May project na dito sa flood, may project na for traffic, may project na isipin mo. Ngayon nga natatapos, di ba? From SLEX to NLEX, sandali mo na lang babiyahin. Isipin mo kung hindi na itapos kaagad dyan. Sa tingin mo, tatapusin ng susunod na administrasyon niyan. Paano kung kalaban yan? Alfreda Johnson sa TV, salamat po. Ayan na naman, Jack of Spades. Pero itong si Banat, anti-Marcos to. Sige nga. Maglagay ka nga ng proof dyan na anti-Marcos ako, Jack of Spades. Hinahamon kita ngayon. Sige, sumagot ka. Wag natin bablock yan ha. Jack of Spades, bigyan mo ako ng proof na ako ay anti-Marcos. Sige nga. Pag na-prove mo na ako ay anti-Marcos, didelete ko tong channel ko. Sige, pasok. Antay kita, Jack of Spades. Salamat, Rekneb. Wala kang suporta para kay BBM? Sure ka dyan? Asan? Asan proof? Pahingin proof. Antayin kita ha. Pag-uukulang kita ng panahon, Jack of Spades. Bigyan mo ako ng na sinabi ko na anti-Marcos ako. Bigyan mo ako ng link dyan. Bigyan mo ako ng balita dyan. Pag hindi mo ako binigyan ng balita dyan, you're out of this channel. Sige. Hinahamon kita ngayon. Pero pag nabigyan mo ako ng link dyan na sinabi ko na anti-Marcos ako,
i-delete ko tong channel ko para sa'yo. Sige, antay kita. Sagot ka. Noong 2016 BP election, ay pambihira. Ano ba namang klaseng kalokohan yan? So si Pangulong Duterte, anti-Marcos din siya. Bakit? Pinili niya si Cayetano. Explain it to me. Rec name, salamat po. Antay kita. Hindi. Tanong lang naman. Akusasyon yung sinasabi mo eh. Sige. Antayin kita. Kala mo hindi kita papatulan ha? Paulit-ulit ka na eh. Bawal ang bobo dito sa channel na to eh. Asan? Wala. So paki-block na lang, Diego. Salamat ha.